Isang magandang araw o isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala ay isang Tiduray na nanggaling sa bayan ng South Upi, Maguindanao del Sur. At ngayon ako ay isang lady driver dito sa Luzon. Ako ay isang Tiduray na kung iisipin natin na ang Tiduray ay walang masyadong nakakakilala sa tribong Tiduray or indigenous people. Ang Tiduray ay napakaraming diskriminasyon ang mga natatanggap. Kapag may napapansin kang ibang tao, ang sinasabi nila, para kang Tiduray. Pag may nakikita silang mga tao or mga batang walang tsinelas, ano ba yung suot mo? Ano ba yung itsura mo? Para kang Tiduray. Ano ba kaming mga Tiduray? Kaming mga Tiduray ay kapareho ninyong tao. Kayo ay kumakain ng kanin at kami ay kumakain din ng kanin. Bagkus ang mga pagkain natin ay pare-pareho lang. Ngunit minsan hindi namin kayang kainin yung mga pagkain mamahalin katulad ng mga pagkain na nasa mga mamahaling resto. Ngunit ang ibang Tiduray naman sa panahon ngayon ay mayroon na ring mga kakayahan na bumili ng kanilang mga mamahaling pagkain at ang iba naman ay talagang yumaman na din. Ang ibang Tiduray naman ay kinakahiya na nila yung pagka-Tiduray nila. Walang magbabago sa ating lahi, walang magbabago sa ating mga dugong nananalaytay sa ating mga katawan. Kapag tayo ay Tiduray, Tiduray, at wala tayong dapat ikahiya dahil pare-pareho tayo. Tayong mga Tiduray, tayong lahat ay mahal tayo ng Panginoon, pantay-pantay ang kanyang tingin sa ating lahat. Kaya wala tayong dapat na ikahiya sa ating pagkatao. Pagkos tayo ay mamuhay ng marangal na hindi tayo nakakaapak ng ating kapwa. Kung tayo man ay nilalait ng ibang tao, huwag nating ilagay sa isip natin na tayo ay magalit dahil ang Panginoon never siyang nagalit sa ating lahat. Kaya panatilihin nating maging mabuti sa ating kapwa anuman ang mangyari sa atin. At kung ano man yung pag-discriminate ng ibang tao or ibang lingwahe sa ating pagka-Tiduray, matuwa na lang tayo dahil tayo ay gumagawa pa rin ng mabuti sa kabila ng lahat ng mga panlalait ng ibang tribo sa amin or sa aming mga Tiduray. Dahil sa karamihan noong bata pa ako, napakaraming diskriminasyon ang aking mga natatanggap or naririnig sa ibang lingwahe. Kapag ikaw ay Tiduray, pangit ka. Kapag ikaw ay Tiduray, kulot ang buhok mo. Kapag ikaw ay Tiduray, wala kang tsinelas. So, diba, sa mga ganong nakikita mo sa kapwa mo, instead of laitin mo siya, sana maawa ka. Kung meron ka, bigyan mo. Kung wala kang maibigay, huwag mo nang laitin. Dahil yun lang yung kanilang kakayahan. Ang importante, dahil noong unang panahon, kahit wala kang magandang damit, wala kang tsinelas, ang importante sa aming mga magulang noon ay mapakain nila yung kanilang anak sa pamamagitan ng kanilang paghahanap buhay, lalo na sa pagfa-farm dahil doon lang nabubuhay ang Tiduray, sa pagfa-farm noong unang panahon. Pero sa ngayong panahon, iba na. Siyempre marami ng mga nakapagtapos sa pag-aaral, marami ng nakapagtrabaho kung saan-saan, lalo na nung na start ang mga pag-abroad. So marami ng mga may kakayahan sa panahon ngayon. So iba na yung mga panahon ng unang generation kaysa sa generation ngayon. Pero sa aming mga Tiduray, sobrang daming panlalait ang ginawa ng ibang tribo sa amin. Manatidulay ka, mga ganong salita nila noon sa amin na naririnig mo. Bakit ano ba kaming mga Tiduray para sa inyong paningin? Kami tao din na pareho ninyong kumakain at kung ano yung nilalabas nyo, ganun din ang aming nilalabas. Kaya dapat magmahalan tayo, ingatan natin ang mga bawat salitang ating nilalabas sa ating bibig. Magmahalan tayo dahil kung paano kami minahal ng Panginoon ay ganun din kami minahal ng Panginoon. So yun lang yung aking sharing for today. Mag-ingat tayo palagi at piliin natin maging mabuti sa lahat ng pagkakataon. Ingatan tayo palagi and God bless to all of us. Bye! See you on my next video.